Siyempre, unang kasama ko dito, nakakapagsaka dito at di ko akalain ganito talaga Layo. layo. At siyempre sa daan din, sobrang lubak. Nakita mo naman gumagalaw-galaw yung camera. Nakakaroon na kayo ng na mga Banding memories, boss. So nakakalungkot yun, lalo na sa besh. Katulad nun, may narinig ako na ginagawa ko silang service. Tapos ang mahirap pa doon, hindi ko alam na namatay na siya. So yun guys, wala nang intro. Ito, nakatapos lang po namin sa aming misyon. And grabe yung pinagdaan namin. Talagang grabe. Ang hirap ng daan. Napakaputik. And talagang ito na po. Tapos na po. Pabalik na po kaming dait nito. Ito, kita niyo po yung dinaan namin. And ito po, maya konti lang. Ito tayo sa sakyan. Ipapakita ko po kung ano nangyari sa sakyan ni Boss D. Ito po yung nangyari sa sasakyan po ni Boss D. Masyadong masukal po kasi yung dinaanan namin. Ayan po. Ang putik po ngayon dito. Ayan po yung nangyari sa sasakyan ni Boss D. Ayan guys. Talaga maputik kasi ganito guys yung daan. Yung daan guys. So take to guys, di naka-play. Matanda yarn. Matanda yarn guys. Limot yarn. Limot natin guys. Tayo nakapag-play, kala ko na-play ko na yan guys. Ito po yung daan namin ngayon, pabalik na rin po kaming daet. Katapos lang po nung vlog ni Beshi na talaga medyo hindi po ngayon kasi sobrang lungkot po kasi isang beneficiary po ni Beshi ang namaalam po. Dahil po dun is talaga kahit si Beshi po affected po din ngayon. Medyo nag-iyak po kanina. Di na rin po napigilan ng luha. Pati rin po si Tiny po kanina talagang sad na rin po. Pati si Boss D din po, nalulungkot din po. Andito si JJ din po. So yung JJ, dahil andito na rin tayo. Diba nabalitaan ko rin na may isang beneficiary ka din daw parang na maalam. So ano naman yung naging feel mo nung that time? Kasi syempre, ilang beses mo rin siya natulungan, di ba? Ano siya, dalawang beses, tatlo. Dalawang beses ko siya natulungan. Tapos ang mahirap pa doon, hindi ko alam na namatay na siya. Nalaman mo, nalibing na? Nalaman ko, nailibing na. Kasi nakakausap namin, si Sed kasi kasama kami. Saan ang lugar yan, bro? Sa yung kayo sa bahas, yung namin pas, sa San Felipe. So, hindi ko akalain na lang mamatay siya kasi masiyahin siya masyado. Tapos walang sakit. Nagbigla na. Nakagulat. Nalaman ko na lang na nailibing na pala. Nagpunta ako din sakto. Nakatapos lang ng libing niya. Kahapon parang ngayon ako nagpunta tapos kahapon na nailibing. Parang Grabe. kaya malungkot. Alam kong nararanasan ni Beshi na sobrang hirap kasi siyempre tinutulungan niya tapos hindi mo akalain na galing mo nangyari. Kasi marami pang mission. Katulad naman, maraming mga plans sa kami, mga sponsors, maraming sa palipat lang. Unexpected. Anong mga payo mo ngayon kay Beshi? Kasi siyempre, ikaw naranasan mo na. Ano yung tingin si kay Beshi? Fresh na fresh pa. Ano siguro may papayo mo, bro? Siyempre, katulad din ng sinabi natin kanina sa vlog, magpakatatag din siya. Kasi siyempre kung mahina si tatay, ang source ng strength, siyempre si Beshi. Beshi pagkakitaan niya ng katatagan ng loob. Kahit mahirap. Pero yung kakayanin dapat para kayanin din ng tatay. Tapos siyempre domino effect din yun sa anak. Kasi sa anak. Yun, sa pagkatatag din si Beshi. Thank you, Jay. Ano naman, bro? Ano masasabi yan, bro? Anong pangakaan mo kay Beshi? Kasi syempre, nakakalungkot talaga yung nangyari dun sa beneficiary niya. And first time mo lang nakapunta dito, and yun agad natatnan mo. Siyempre, unang kasama ko dito,
Siyempre nakakapagtaka di ko kalaing ganito talaga ka ano, Layo. layo at siyempre sa daan din sobrang lubak na tama magumagalaw-galaw yung camera. Grabe nga. Nakikita sila dito. So ang ano ko lang, masasabi ko lang kay Beshi na kahit hindi ko pa na-experience mag-charity, right? Hindi pa nakabigay sa ibang tao. Kung sa akin mangyayari yan talaga, malulungkot din ako. Lalo na kung yung gusto kong puntahan ay alam ko excited na makita ako. Kasi kung yung beneficiary mo ay hanap-hanap ka lagi. Kasi alam mo excited siyang makita at masayang masaya siya. Siyempre magiging excited ka din. Pero yun na nga na hindi natin inaasahan na ganun yung mga balitaan ni Beshi. Balitaan natin. So, pagdasal na lang din natin siya. So, kung ano man yung pwedeng pagdaanan ni Beshi, sana huwag masyadong malungkot. Kumbaga, pagpasalamat na lang din natin kasi mas nasa mabuting kalagayan na siya ngayon yung kanyang beneficiary. Thank you, bro. Boss, sa nangyari po kanina sa vlog, ano po masasabi nyo kay Beshi, boss? Sinawalan po siyang beneficiary. Ano rin, medyo naramdaman ko rin yung nararamdaman ni Besh kasi nangyari din yan sa beneficiary ko yung mama ni Dayan. Ay, oo nga pala, boss. So nakakalungkot lalo na pag naging ka-close mo yung beneficiary mo o matagal-tagal mo rin siyang nabablog. Siyempre marang nagkakaroon na kayo ng na mga Banding memories, boss. So nakakalungkot yun lalo na si Besh na tinulungan niya pang mapacheck upan tapos biglang ganun yung nangyari. So ano lang, kahit saglit lang natin na nakilala o nakita yung beneficiary ni Beshi, sana nasa maayos na siya na kalagayan, di ba? At least hindi siya mahihirapan sa kanyang pinagdadaanan. So si Beshi ano lang, tuloy lang sa pagtulong, Beshi. Yun, thank you, boss. So ito po ngayon, kikipaglaban po kami ngayon sa grabing daan. Grabe guys, talagang hindi na po mahirap po maiking daan. Maya na po natin tanongin si boss kasi po busy pa po siya pag-drive. Nakagalit na po. Ay, grabe. Yun sa ano? Oo, mamaya na lang nga, boss. May ano tayo, may kainan. Uy, kakainan. So siyempre Besh, habang nasa ano po, medyo nararamdaman pa ngayon yung lungkot kasi kakatapos po ng vlog. Ano naman bro ang ang masasabi mo sa nangyari vlog for today? Yun, sobrang lungkot talaga bro kasi lalong-lalo na kanina nung sinabi ni tatay na gumaling na yung thyroid ba yun? Nawala na yung bukol. Di ba ang saya sana kung sa pagbalik natin may isa tayong karamdaman ni nanay na napagaling. So sunod sana nun yun sa kanyang utak kasi siyempre yung budget din naman natin kasi hindi naman ganun kalaki kaya kumbaga inutay-utay sana natin kaso hindi na umabot sa time na ganun. Bumigay na yung katawan ni nanay pero sa tingin ko kung talaga bro hindi naman sinisisi ko si tatay no? Kung sinunod kami ni Rain lalo na si Rain kung sumunod siya sa amin na si nanay is doon na muna sa kanyang kapatid. Sa malayo. Oo, dahil binigyan namin siya ng advice? ng budget talaga pang pa-check up para gumaling siya. Kahit siya rin talagang nagbigay siya, nagsarili niyang pera ng time na yun para nga Papacheck up. mapacheck up at gumaling siya. Pero kung nandun siya sa bahay ng kapatid niya, sa tingin ko siguro Pwede po maagapan. agapan pa yun, di ba Jay? Kahit pa paano kasi madadala sa ospital, malalagyan nyo ng oxygen, malalaman kung ano, madadiagnose, di ba? Kasi sa ganitong lugar, tingnan mo naman, Grabe nga guys. ilang oras yung biyahe natin, dito pa lang, papasok pa lang sa kanila. Ayun talaga yung daan, hindi talaga sobrang ganda. Grabe, tingnan mo. Makita nyo po, pasensya na po sa mga nanonood kung manonood po, shaky mahihilo po. ngayon. Mahihilo din po kayo. And ganun po. Kahit nga ganun yung ating nakuhang beneficiary, talagang kahit alam niyo bro sa totoo lang, naiiyak din talaga ako kaya nga sabi ko yung super lingap na lang kasi talagang kay Kalingap Rob yun. Nakakaya talaga lalo na
syempre hindi man nila sabihin, hindi nyo naman sabihin, hindi man kayo makatanggi, di ba? Parang gusto nyo naman, gustong tumanggi, mahihiya man kayo sa akin. Kaya nararamdaman ko yun, bro. Nararamdaman ko yun na kahit sabihin nyo hindi, okay lang. Kasi sasakyan to, ang maintenance ito, ang hirap. Kasi ang binigay ko lang naman, pang gasolina. Ay, paano kung magka-problema daw, nakakaya man baga. Kaya kahit ganito siya, hindi nyo lang alam, talagang ano na din ako, nahihiya ako magpara-akit. Ngayon, pero appreciate ko sobra yung ginagawa, lalo na si Boss D, sila rin, na talagang hindi sila, yung sinabi ko, hindi nila yun inisip. Kumbaga ako lang yung nagbigay para sa akin, alam nila na nahihiya ako, hindi ako yung, kasi baka katulad nun may narinig ako na ginagawa ko silang service. Pero hindi si Boss din nagsabi nun Laka dyan. Sino siya? Hindi ko alam, basta may nakarating lang siya sa akin na gano'n. Siyempre masakit sa akin, di ba bro? O masakit ka sa kalooban ko. Kung talagang kaibigan ka, di ba? Kung gano'n. Di ba Boss D, si Boss D, ang ganda-ganda, bagong sasakyan mo. Yun. Binubula mo lang si Boss D para medyo ma-relieve yung ni Boss eh. Yun, masabi ko doon, grabe bro, ang sobrang nalulungkot ako para sa kanila. Kaso nga, wala na tayong magagawa. Hanggang doon lang yung sukat ng kanyang buhay. Mga wither lang. Dito na? Dun. Diretso lang. Dun. Oo. Ayun. Thank you pa rin sa mga lahat, bro. And sana huwag kayong magsama sa akin, sa mga, kahit sobrang lalayo talaga. Lalayo talaga ng ako. Sementado na guys. Ayun, gabing putik po ng ni Boss D. Boss, thank you boss hindi ka na magtampo sa akin, boss. Lalaglag ko na to Lapit na guys. Ayun po, mga kalingap, sobrang nakakalungkot ang nangyari sa vlog ko at kay Nanay Diyos. At tingin ko bro, dito na. Wait lang. Sige bro, thank you bro. Dito na siya na yan. Kahit pag Tatanong ba? Siya na yan. wala man tayo. Ate, siya na po yung gumawa switch yung labas na. Salamat po. Thank you po. Sarap na tinapay natin. Gusto niyo? Ay po. Busog pa daw po sila. Ako gutom na sana. Thank you po. Tara po. Madaan sa likod. Boss.